Sa isang madilim na kagubatan, malapit sa Albania, nakagabo si Florante sa isang puno hilera. Nakapaligid sa kanya ang mga pagbangis na hayop at malungkot na huni ng mga ibon. Siya ay anak ni Duc Priscillo at Prinsesa Floresca. Oh, Diyos ko, ang Albania ay napupuno ng kasamaan. Yan nyo ito ng kabutihan. Kawandan ito ni Adolfo, isang taksil. Bakit ngayon magpapakasal kay Adolfo? O Laura, nasan ang iyong pangako? Naalala ni Florante ang kanyang pag-ibig kay Laura, ang kanilang pangako at ang kanyang pagtataksil. O Florante, sa bawat sandali na wala ka sa aking tabi, parang mabilis ang oras sa aking tabi. Huwag mag-alala, iibig ko lang. Ang mag-ibig ko sa iyo ng hanggan. O Florante, tanggapin mo ang napakagandang bulaklak na ito para makasal mo. Maraming salamat ikaw kasing ganda ng mga bulaklak na ito. Gusto ka naman, Florante. At saka nga pala, ito ang iyong espada. Ingatan mo ito para sa iyong mga laban. Huwag kang mag-alalaman ng Laura. Hindi ako magpapahapon sa mga laban. Naalala naman ni Florante ang kanyang kasalukuyang pangyayari. Siya ay napadapo sa puno at nagkataon sa gubat ding yaon ay napadako si Aladdin, isang Persya na anak ni Sultan Ali Adab. Ang pag-ibig, isang sakit na alam ko rin. Sa daming pwedeng umagaw sa'yo, hawak ko bang ginalang ko. Taos ang ating pagmamahalan. Habang si Florante ay nakagapos pa rin sa isang puno, ay may dalawang leon sa kanyang paligid. Pagkita mo pa lang, ay parang kakainin ka na nila. Ngunit, buti na lang, may isang moro'y dumating sa sitwasyon na ito. Paalam, Laura. Laura. Giliw kong Laura. Aba! Ikaw! Kay isang Moro. Ako'y nasa isang kaway ng Moro. Hindi ako makapaniwala na isang Moro na pag-chat sa akin. Oo nga, ako isang Moro, pero may puso ng daming din. Naawa ko sa'yo dahil nakapaliwag sa kaubatan kung saan maraming mababangis tayo. Nagigita ko sa inyong pananamit ko yung nasa haring Albania. Ako naman ay isang Moro. Florante! Ang anak ko! Ako nang bahala sa ibon na iyan. Ang aking anak! Mabuti na lamang at nandito kami nalito. Kung hindi, napahamak siya. Halika't dalhin natin siya sa kanyang ama. Sa paglipas ng panahon, si Florante ay nasa 8 gulang na upang tumuklas ng kanyang karunungan nang napagtanto ng kanyang ama na si Duc Priscillo na siya ay pag-aralin sa Atenas. Florante anak ko, kailangan mo mag-aral sa Atenas para mahasahin iyong kaalaman at kakayahan. Hindi! Hindi maaaring mag-aral si Florante sa Atenas. Ayaw ko siyang mawalay sa aking piling. Paano po ang aking ina? Alam kong mahal mo ang iyong ina. Ngunit kung magpapapekto tayo sa kalungkutan, hindi natin maabot ang tagumpay. Yan ang dahilan kung kaya't dapat nating pagtiisan ang lahat. Ang kapangyarihan ng luha ay hindi dapat nating bigyang kabuluhan. 11 gulang si Florante nang pumasok sa Atenas. Si Antenor naman ang kanyang guro. Naging kamag-aral niya si Adolfo na anak ni Conde Sileno. Ngunit, hindi sila naging malapit sa isa't isa. Pagkaraan ng 6 na taon, natuto si Florante ng astrolohiya, matematika at filosofiya. Paralan ay magkakaroon ng pagsasadula ungo sa buhay ni Reyna Yocosta. Florante,
papel ni Hercules ang gagampanan mo. Katauhan naman ni Reyna Yocosta ang gagampanan ni Menandro. Patuloy ang kanilang paghahanda, lahat ay masaya, maliban kay Adolfo. Ako dapat ang Hercules, ngunit napili si Florante, sapagkat ikaw ang umagaw ng kapurihan ko. Isang araw bago pa simulan ang pagtatanghal, si Adolfo ay hindi dalawin ng antok. Laging sumasa isip niya ang maitim na balak kay Florante. Bukas magiging ganap ang aking paghiganti. At nang dumating na ang pagtatanghal ng dula-dula, ipinakilalang pangunahing tauhan ng kasaysayan, si Florante. Mabuhay si Florante! Mabuhay! Pakabusog ka na sa puri, Florante, at katapusan mo na. Magsisimula ng ating dula kaya lahat ay pumesto na. At sa kalagitnaan ng kanyang pagtatanghal, Natatag ka na, ito na ang iyong katapusan. sa halip na sabihin ang nasa orihinal, ngunit iba ang nasabi ni Adolfo. Ikaw ang umagaw ng kapurihan ko. Dapat ka nang mamatay. Mamatay ka na. Bitawan mo yan. Anong nangyayari dito? Bakit Adolfo? Ano't tinangka mong patayin ang iyong kababayan? Isa kang baliw, Adolfo. Kailangang mawala siya pagkat siya ang umagaw ng karangalan ko. Hindi na nga inabot ng kinabukasan si Adolfo. Noon din ay pinauwi sa Albania. Isa kang habang ulupong at sakim! Patayin si Adolfo! Patayin ang sukob! Hindi na hinintay ni Antenor na tanungin siya ng dalawa. Noon din ay pumayag na sumama si Menandro kay Florante. Ilang saglit pa sa daungan. Pagkatapos ng mahabang paglalakbay, sila ay nakarating sa Albania. Nakatanggap si Duke Briseyo ng isang sulat mula kay Haring Mincio. Ito nga pala ang aking anak na si Florante. Ang binatang nasa aking panaginip, ikaw ang papalit sa aking trono. Hindi pa. Mahal na hari, maaari ko bang malaman ng pangalan ng pinipiling ko yan? Aking anak na si Laura, maiwan mo na kita. Mag-uusap muna kami ng iyong ama. Sana't makilala pa kita ng lubusan. Ganon din sa'yo, Florante. Ngunit ilang araw na lang ay alis ka na. Oo nga, hindi ka na't magsisimula ng pigi. Pagkatapos ng 3 gabing piging, Magandang gabi, Florante. Maganda ka na para bukas. Salamat po sa inyong paalala, mahal na hari. nagtagumpay sila Florante sa digmaan. Nabalitaan din niya na dinakip si Haring Mincio kaya iniligtas niya ito. Ako muna magsasalaysay sa'yo. Ako nga pala si Aladdin, anak ni Sultan Alianab. Karida, sumama ka sa akin. Ayoko sumama sa'yo. Pag di ka sumama sa akin, papatayin ko si Aladdin. O siya, sige, sisama na ako sa'yo pero wag mo siyang papatayin. At ang masahol pa doon, inawa pa ng aking ama, ang aking kasintana sa Sherida. Sa pamamagitan dito, akin ka na. Hoy, itigil mo yan. Aladdin? Niligtas ko si Laura kay Adolfo at dinala ko siya dito. Umuwi sila sa kaharian ng maging isang ganaon na hari na si Florante. Bininyagan niya sina Aladdin at Clarita. Oh, Diyos ko! Ang aking anak!